May pulubi. Nasa kabila ng hirap ng buhay, ay nakahanap ng aral mula sa mga taong akala niya ay mas masaya kaysa sa kanya. Pero sa dulo, isang napakalalim na katotohanan ang kanyang natuklasan. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang matandang pulubi na pagod sa paglalakad sa ilalim ng araw. Bitbit ang kanyang sirasirang supot, kumakatok siya sa bawat bahay sa barangay Maligaya upang humingi ng kaunting pagkain. Pagdating niya sa bahay ni Mang Isko, bahagyang bukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nandoon si Mang Isko, ang kanyang asawa at 3 anak, nagtatawanan habang sabay-sabay kumakain. Napansin niya ang yakapan at halakhakan ng mga bata. Napakasaya naman ng pamilya nila, bulong ng pulubi. Kumatok ulit siya. Lumabas si Aling Marta, ang may bahay, at binigyan siya ng kapirasong bigas. Maraming salamat po, sabi ng pulubi, sabay talikod. Habang naglalakad, malungkot siyang napabuntong hininga. Ang saya ng pamilya nila. Ako? Nag-isa, walang kausap, walang anak o asawa. Maghapon akong nanghihingi ng pagkain, tapos magluluto mag-isa, matutulog mag-isa. Kay bigat ng buhay. Sa bahay naman, matapos silang kumain, sinabi ni Mang Isko kay Aling Marta, wala na tayong pera para sa pambili ng abono at bigas. Kailangan ko na namang mangutang kay Mang Tonyo. Subukan mo lang, sagot ni Aling Marta. Baka sakaling payagan ka ulit. Pumunta si Mang Isko sa bayan, sa tindahan ni Mang Tonyo, isang mayamang tindero na nagpapautang din habang kinukuha nito ang pera. Napansin ni Mang Isko ang makapal na ledger ng utang, halos 200,000 ang pautang. Grabe ang yaman niya. Ako, problemado sa 100,000. Siya, milyon na ang hinahawakan, isip ni Mang Isko habang papauwi. Pero si Mang Tonyo rin ay may sariling alalahanin. Kinabukasan, bumiyahe siya sa Maynila para bumili ng tela sa isang supplier na negosyante. Pagdating niya roon, nakita niyang abala si Ginoong Lorenzo, ang supplier, sa pagtanggap ng mga tawag. Tubong 100,000 sa Cebu. Kargamento nakarating sa Davao. Kita sa Maynila mataas. Sunod-sunod ang balita. Napaisip si Mang Tonyo, ako na ang pinakamayaman sa barangay namin. Pero ito, milyon ang iniikot. Siguro wala na siyang iniintinding problema sa buhay. Pero nang makaalis si Mang Tonyo, biglang natanggap ni Ginoong Lorenzo ang masamang balita. Isang shipment ang nasira sa dagat, nalugi siya ng 700,000. Napahawak siya sa sentido. At kahit masama ang pakiramdam, kailangan pa rin niyang dumalo sa isang party na inihanda ni Gobernador Mendez, isang mataas na opisyal. Pagdating niya sa party, napansin niyang halos lahat ng bisita ay mga politiko, abogado, at mayayamang personalidad. Si Gobernador Mendez ay parang hari, sinusuyong parang santo. Akala ko ako na ang pinakamakapangyarihan. Pero itong si Gobernador, lahat lumuluhod sa harap niya. Siya ang tunay na masaya, isip ni Ginoong Lorenzo. Pag-uwi ng gobernador, sumakit ang ulo niya sa pagod. May inabot sa kanyang gamot ang katulong. Pagkatapos, dumating ang balita, may bagong kaso ng korupsyon na isinasangkot ang isa sa kanyang tauhan. Napabuntong hininga siya. Paglingon niya sa bintana, may nakita siyang matandang pulubi na naglalakad, may hawak na baston, habang masayang kumakanta. Siya ang tunay na masaya. Walang iniintindi. Walang problema. Walang iniiyakan. Tahimik ang buhay. Sana ganyan na lang ako. Pero ang pulubing iyon, siya rin ang unang humanga sa masayang pamilya ni Mang Isko. Nainggit sa kanilang pagmamahalan. Ang akala niyang may pinakamasayang buhay ay may sariling iniiyak sa gabi. Lahat tayo ay may kani-kanyang pasanin. Lahat tayo ay may iniintinding problema. Huwag nating sukatin ang ating kasiyahan sa yaman o sa itsura ng buhay ng iba. Tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pagkukumpara. Ito'y matatagpuan sa pagtanggap, sa pasasalamat, at sa mataimtim na pananampalataya. Kaya't kaibigan, bago ka mainggit sa buhay ng iba, tandaan mo, baka sila rin ay naiinggit sa simpleng buhay na meron ka. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.